So, ilang weeks or months nga daw ba bago ko nalaman na meron akong hyperthyroidism. Pero wait lang mga mima ko, kasi may nagtatanong din kung ano nga daw ba yung kinakain ko. So, ngayon yung pagkain ko mga mare ko is tilapia. Tapos niluto ko lang siya sa luya at saka sibuyas. Yung alam niyo yung parang pinakuluan lang. Tapos naglagay lang din ako ng celery at saka ng spinach. Okay. So again, ito yung ulam ko. Hindi siya masyadong makita. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan, ganyan yung itsura niya. Hindi pa ako makagawa ng video ng mga kinakain ko, mga mari ko. Pero soon, gagawa tayo niyan. So okay, ilang months ko nga ba nalaman na meron akong hyperthyroidism or weeks? Sa totoo lang mga mari ko, hindi ko alam din. Pero siguro, isang buwan, nakakapansin na ako ng mga sintomas kasi nga, ang payat-payat ko na. Tapos, lagi akong nagdadayariya noon. Tapos, maliban pa doon, is lagi ako nagugutom, pero super payat ko nga. Tapos, may napansin na rin ako. Isa rin atang sa inyo, yung alam niyo yung parang magkaka-sore eyes ka. Tapos, tawag dito, magkaka-sore eyes ka na namumula yung mata mo, tapos nagmumuta siya. Kahit na hindi ka bagong gising, kahit na yung nakaupo ka lang, magbigla siyang mamumula, tapos parang magmumuta. Tapos, isa pa na experience ko noon, yun nga, lagi ako nangangate, na isabi ko na yun sa mga nakaraang video ko, lagi ako nangangate, hindi ko alam kung bakit. Ang pinaka nangangati lagi sa akin noon is likod nga. Tapos, yung paglalagas kasi ng buhok, akala ko kasi talaga, mga mima ko, part lang siya nung sakit ko. Kasi kakadiagnose ko lang din noon ng anxiety disorder. Tapos, yun nga, medyo stress nga ako. Yun nga, dahil sa sakit ko din. Kasi maliban sa hyperthyroidism mga mare ko, may adenomyosis din ako. So, marami pa akong sakit nun. Tapos, doon nga rin din ako na-diagnose ng GERD. So, akala ko, yun nga lang, part lang siya ng mga sakit na yun. Yung pala, hyperthyroidism na siya. So, hindi ko kasi masasabi kung ilang weeks or ano. Para isang buwan, nakaramdam na ako ng isang buwan na dire-diretso na yun, nakakaramdam na ako ng mga sintomas nga. So, kasi mas maganda magpa-check up kayo. Kasi dun yung malalaman kung kayo ba ay hyper or hypo. So, dun sa test kasi na yun, kukuhanan kayo ng blood test. Kasi kung puro sintomas lang, baka naman talaga stress lang kayo, kaya naglalagas lang yung buhok nyo, 'di ba? Or baka meron kayong ibang sakit na yun lang yung sintomas. So, mas maganda sa akin lang is magpa-check up na kayo. Wala namang, magtipid lang kayo sa mga cravings nyo kasi nasa 1,500 shop. Pero kung sa public hospital kayo, pwede nyo namang ilapit yan sa mga social service nila or di kaya sa Malasakit Center o sa MAIF. Yan, yung MAIF kasi sa DOH yan. So again, kung may mga nararamdaman kayo sintomas, iba-iba kasi. Kaya mas maganda, magpa-check up na lang kayo. Wala namang mas masama. Mas maganda nga, ma-check up kayo ng maaga, 'di ba? Katulad ko, maaga ako na-check up. Kahit pa paano, nagamot yung sa mata ko. Yung sa leeg ko, hindi na siya ganun kalaki, 'di ba? Kaya mas maganda, check up muna po.